Hello mga mamilas! Another day of my life na naman. Siyempre, ganun na naman ang gagawin. Pagdating, kukunin ang kanilang pinagkainan kagabi. Iayos ko muna ang mga gulay na pinamili ko bago ko sila ipagluto ng almusal. Ayan, nagumpisa na akong magluto ng almusal. Naghiwa muna ako dyan ng bawang at sibuyas. Kasi pagluluto ko sila ng dilata. Naubos na naman kasi ang stock nila sa rep, kaya dilata ang lulutuin ko. Yan, ginisa ko na ang corned beef. Isang maliit lang yan kasi sila lang naman dalawa kakain. Bago kasi ko umaalis sa amin, kumakain ako para sila na lang kakain sa kanila. Kabisado ko na ang kain nila kung ganong karami. Kaya wala namang nasasayang. Sa mahal ng bilihin, dapat kalkulado natin ang lahat. Kapag kasi sosobrahan ng luto, natatapon lang, sayang. Sa panahon na ito, dapat maging wais na tayo. Lahat ng bibilin at gagawin natin, dapat tansyado natin. Sa tagal ko nang ginagawa sa kanila na yan, walang nasasayang na pagkain. Kasi nga, kabisado ko na kung gaano sila kalakas kumain. Pagkatapos kong magsangag dyan, nagatang na ako. Tapos, dadaling ko naman sa kanila ang kakainin nila. Nang nailapag ko na sa lamesa ang kanilang pagkain, si nanay agad kumain, alam mo naman yung gutumin. Pagkatapos, aasikasuhin ko naman ang kanilang tanghalian. Papakuluan ko muna ang sampalok. Habang pinapakuluan ko ang sampalok, naghuhugas na ako ng pinggan na pinagkainan nila kagabi. Yung pinagkakainan nila paggabi, inilalagay sa may plangganang may tubig para hindi lang gamin. Ayan, mag-uumpisa na ako magluto ng kanilang pananghalian. Hiniwa ko na ang mga gulay dyan. Yung sampalok na pinakuluan ko kanina, nasala ko na at nakatabi na. Inalis ko na ang balat at buto para dire-diretso sila hihigop ng sabaw at saka kukunin ng mga gulay. Ganoon akong gumawa ng sinigang. Hindi ko isinasama ang balat at buto ng sampalok. Tayong mga nanay ang hirap mag-isip na lulutuin sa araw-araw. Dalawa pa nga ang iniisip ko, isa dito tsaka isa sa amin. Pero okay lang, kayang-kaya ito. Pagkatapos kong mahiwa ang lahat, si nanay pinuntahan ko. Kasi papainumin ko nga pala siya ng gamot. Maintenance niya yan. Habang umiinom ang nanay ng gamot, tinawag ko na si Ining dyan. Sabi ko, bumangon na at kakain na siya. Pagkainom ng gamot ni nanay, tiningnan ko ang sinaing ko. Nakita ko ng itlog ulit ang kanin. Sabi nga sa akin ng kapitbahay ko, saan ko daw ba nabibili ang bigas namin? Kasi dalas naman daw mang itlog. Ayun po ang kapatid ko pupunta na sa upuan. Doon siya kumakain, hindi sa mesa. Kasi nga natataasan siya. Ayan, at dadaling ko na ang kanyang pagkain. Habang pinalalambot ko ang baboy, gagawa muna ako ng ibang gawain. Pero lahat ng gulay nahiwa ko na. Maglilinis muna ako dito sa kusina namin. Pero inuna ko muna diyan sa loob. Araw-araw ko naman yung ginagawa. Para laging malinis kila nanay. Para kahit may bisita, hindi sila mapapahiya, malinis ang kanilang bahay. Diba habang nagluluto, naglilinis? Tandaan ang motto. Napapagod pero di susuko. Ayan, at nilalagay ko na ang mga gulay. Kasi malambot na ang karne. Maya-maya lang luto na ito. Ayan, at nahango ko na. Iaayos ko na lahat. Linis ko na rin ang kusina. Mamamahinga lang ako ng konti dyan. Tapos magpapaalam na ako. Ayan po, bye-bye. God bless.